Okay, nandito tayo ngayon sa Mayon Volcano. Kaya lang may ulap. So bike check lang yung ginamit natin papuntang Bicol one shot. So ito yung aking Canyon Grizzle. So ito yung model ng Grizzle na naka-suspension fork. So itong fork na to meron siyang 30mm travel. So carbon siya, CF SL8 yung model niya. And yung original niya na group set is GRX na 2x, pero ito kinonvert ko siya to 1x. So anyway, yung importante dito is yung advice sa akin is gumamit ng gravel bike. So and nung ni-ride namin yung papunta dito, talagang yun ya, parang kaya naman siya ng road bike kung sakaya, pero mas magiging maginhawa yung travel nyo pag nag-gravel bike kayo or MTB, kasi maraming hindi magandang kalsada. And bukod doon, dito kasi maraming mga roads na magkasalubong. Pag nagkasalubong yung dalawang truck or bus, wala kang choice kundi pumunta sa shoulder, and sa shoulder gravel siya. Tapos yung gulong na gamit ko, ito rin yung isang important na feature dito sa bike, is yung Continental Terra Speed. So yung Terra Speed is a gravel tire, pero ang special sa kanya is mabilis din siya sa kalsada. So imagine GP5000, one of the fastest tires in the market. Yung compound na gamit doon, at yun din yung gamit dito. So that's why if you look at bicycle rolling resistance, yung rolling resistance nito hindi malayo doon sa GP5000. Mas mabilis pa nga to even compared to some road tires. So yun yung maganda sa kanya. Bukod doon, supple din siya. Supple meaning komportable siya, hindi siya matigas. So perfect din siya para sa off-road. And yun nga, yung road na papunta dito sa Bicol. So yung size niya is 700 by 40C. Yung reklamo lang ng ibang tao dito is ito daw, mabilis mapudpod yung knobs niya. Ito. Pero sa akin okay lang. Pag kahit mapudpod man yun or hindi or may knobs, functional naman siya. Kasi actually pangalawa ko na to. So yung una nun naka 7,000 kilometers. Minsan hindi ako na flat. So yun din, matibay din siya. So yung ride namin dito, never ako nagkaroon ng issue sa puncture. So ito na yung pangalawa kong Terra Speed. Actually si Julius naka Terra Speed din. Mamaya i-bike check natin yung bike niya. Next group set naman. So as mentioned before, naka GRX siya na 2x. So 4831 yung front, tapos 1134 yung rear. Actually pinalitan ko yung 1140. So actually sobrang perfect nung GRX na yon sa patag sa climb, kasi yung easy gear niya 31 chainring sa loob, tapos 40 na XT na cassette. So talagang all around kahit saan mo dalhin okay. Kaya lang ang problema kasi dito sa frame na to is pag nagkaroon ka ng chain drop, papasok yung chain dito sa loob na to. Ayan, tapos masastuck na siya sa chain ring, tapos di ko na matanggal. Mga 3 times na nangyari sa akin yun. The only way na matatanggal ko yung chain is tatanggalin ko yung crank. And nangyari sa akin yun sa UK. Buti na lang may dala akong pantanggal ng crank, kaya naayos ko yung chain. So kaya nagpalit ako to 1x. So yung gamit kong 1x ngayon is ito, Rival. Ito yung pinaka budget na wireless ng SRAM. So 1x siya. Pero ang special dito is yung cassette na nilagay ko dito is yung E13. So this is a 9 to 45. Okay, so 9 to 45. Ang SRAM kasi is 10. Nag-start siya sa 10, no? So yung stock nito is 10 to 44. Pero itong E13 na to 9 to 45. So maganda dun sa 9 to 45. Yung 9 kasi pag maliit yung cog mo, mas mabilis siya sa patag, kasi yung gear ratio niya 42 yung chainring ko sa harap. Kaya niyang tumakbo ng 60 kilometers per hour. So kumbaga ang 1x, di ba? Parang ang isang problema ng 1x, kulang siya sa gear range.
So, na-solve na yon with a 10-tooth cog, and in this case, 9 pa yung pinakamaliit na cog. So, ang equivalent nito is para kang naka Shimano 5034, 1134. Actually, mas mataas pa yung range nito. Parang 51, 34, tapos parang 1136, parang gano'n. So, even 1x siya, yung range niya para kang naka 2x na compact chain set sa Shimano. So, okay yun. Tapos, wala ka pang front derailleur. Yun nga lang, isang watch out dito sa ganitong system. Naubusan kami ng battery. Dala kong battery, kala ko enough na yun para sa 500 km ride. Actually, enough naman eh. Oo nga, no? Hindi, kaya lang naubusan kami ng battery. Tapos wala kaming dalang charger. Actually, parehas kami ni Julius. I-ano mo nga, Julius, yung ano mo. Yan, ba-bike check naman natin yung bike ni Julius. Ay, sorry. May isa pa palang feature dito. So, bukod sa meron siyang suspension sa harap, meron din siya dito sa likod. So, parang medyo naka-mini full suspension to. May suspension na 30mm travel up front and 20mm sa back. Kaya sobrang komportable nung ride. Okay, so punta naman tayo dito sa gravel bike ni Julius. So, nag-gravel bike din siya. So, as mentioned, nagpalit din siya ng Terra Speed. So, ang gamit niya dati is Panaracer GK. SK pala. Panaracer SK. And ano, Julius, kamusta yung difference? Malayo sa pavement. Ano kasi yun, mas makapal yun eh. Tsaka yung rolling resistance nito parang halos road yung feel eh. Road tires yung feel nito. So, tsaka alam mo yung, ewan ko baka yung inflation ko lang yun, pero yung pag pinapadyak yung SK parang gumaganon, parang ano, alam mo. So, makunat. Oo, alam mong may resistance talaga. So, okay ka dito sa Terra Speed? Oo, lalo na pag karamihan ng ride sa road. Sa road, ano? Oo. Okay. So, yun, as mentioned, naka-rival din siya. So, ngayon, yung difference nito is, ito yung stock na cog. Hindi siya, actually force ito eh, hindi to rival. Pero, ang stock na gearing ng cassette is 10-44. Yan. So, with that, yung pinaris na chainring is 38 tooth. So, ang reason nun, para marami siyang climbing gear. 38 dito sa front, 44 yung pinaka-magaan. So, sobrang okay niya sa climbing. So, actually, with 38 tooth and 10 teeth na cog, kaya niyang 40 plus? kaya niya mga 45 kilometers per hour. So, actually, ito rin yung gamit ko na gear ratio dun sa BMC road machine ko. Ayan. So, yun din. Pati siya, naglobat din yung yung RD niya. So, kaya, ito, yan yung gear. Fixed gear na yan. Fixed gear. Kaya, si kami ngayon eh. Fixed gear kami ngayon. Ni Julius, pang fixed gear. So, yung frame ni Julius is Seed Composites G-Seed. Local bike brand siya. Seed Composite, meron silang G-Seed Gravel, R-Seed Road, and M-Seed yung XC. Isang feature dito kay Julius na medyo kakaiba is ito. Ano to, Julius? Explain mo nga. Ito, aero bars. Bali, ano lang to, decastled. Para lang sa alternate hand positions during long distances. Kasi syempre, hirap na nakaganyan lang o nakaganyan lang. So, minsan, pag nangawit na yung arms ko, dito ako, ganyan ako. O kung gusto ko medyo mag-upright, mag-stretch, ganyan ako dito. So, yun yung mga options natin dito. Bonus na lang na pag nagbubanto ako, bilis din ako. Dahil nagiging mas aero ako, bumababa ako ng konti. So, bonus na lang yun. Pero, yan, pang long distance, okay din yung mga aero bars. Okay. Actually, nagamit ko to nung Odac 600 Cebu. Kasi, nung 500 km, naputol yung spoke ko. Lastly, ito yung isang special din dito. Itong shock stop. Red shift. Suspension stem. Ayan o. So, di ba yung sa akin mayroon suspension fork. Ito, meron siyang 20mm of travel. So, yung mga lubak, yan o, makikita nyo. Nag-ano siya. So, yung mga lubak-lubak sa papunta dito sa Bicol, kayang-kaya. Tapos, ano pala, naputulan din siya ng spoke. Kaya medyo nagtagal din kami kahapon. Ayan o. Naputol yung isang spoke. So, sinecure na lang muna namin dito para hindi siya umaalog-alog.
Okay. So ano, ang maganda naman diyan is yung wheel set ni Julius 32 spokes. So kahit matanggal yung isa, okay naman. Hindi siya masyadong bumengkong. Yung sa akin kasi dati sa road 24 spokes lang siya. So nung natanggal yung isa, talagang medyo malaki yung bengkong. And maliit lang yung clearance, so tumatama yung gulong sa frame. Ito, malaki yung clearance niya, oh. Kasya pa dito 50C or 55 yata. Laki pa ng clearance, so kahit bumengkong yan, okay lang. Ayun, so yan yung bike check namin. Kala ko pagkatapos ng bike check wala nang ulap, pero meron pa rin. So yun. Anyway, this is MacArthur. I shall return.